pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Mayo. Ayon sa Pag-asa, maaaring maglandfall ang mga ito sa Eastern Visayas at dumiretso patungong Southern Luzon. Gayunman, posible itong lumihis depende sa mga umiiral na weather system. Sa ngayon, walang anumang bagyo na namamataan ang Pag-asa sa loob at labas ng PAR. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Samantala mga kapuso, danger level na heat index o damang init posibleng maranasan sa 13 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, 44 degrees Celsius na damang init ang posibleng maranasan sa Dagupan City, Pangasinan, habang 43 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Sangley Point sa Cavite City at sa Virac, Catanduanes. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Tuguegarao City, Cagayan, Etiague, Isabela, Camiling, Tarlac, Catarman, Northern Samar at Cotabato City, Maguindanao del Norte. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trading ng Mean of Platts Singapore, posibleng tumaas ng piso hanggang 2 piso kada litro ang presyo ng diesel, habang 2 hanggang 3 piso o 3 piso kada litro naman ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. Sinabi ng Department of Energy na epekto pa rin ito ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Dagdag sahod sa mga manggagawa sa Northern Mindanao at Caraga Region. Epektibo na simula kahapon, kasabay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa. Ayon sa DOLE, makatatanggap ng 14 na pisong aumento sa arawang sahod ang mga manggagawa sa Northern Mindanao na bahagi ng ikalawang tranche ng wage hike na sinimula noong Enero. Dahil dito, 500 pesos na ang bagong minimum wage para sa mga nasa wage category 1 at 485 pesos naman para sa mga nasa wage category 2. Itinasa man sa 475 pesos ang daily minimum wage sa Caraga Region matapos maging epektibo ang ikalawang tranche ng aumento na 20 pesos. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM ibinalik na ng Energy Regulatory Commission. Sa isang pahayag, sinabi ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan na kailangan nang ituloy ang operasyon ng WESM para mapagbabangga-bangga ang presyuhan enerhiya sa pandaigdigang merkado at maprotektahan ang mga consumer mula sa anumang posibleng pagmamalabis. Nabatid na ang WESM ang nagsisilbing trading market ng mga power generator kung saan bumibili rito ang mga distribution utility at electric cooperative kung kakailanganin nila ng karagdagang supply. Matatandaang pansamantalang ipinahinto ng ERC ang operasyon ng WESM nitong March 26, bunsod ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Mga hakbang para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa, pinag-aaralan ng Senate Project Ad Hoc Committee. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na chairman ng komite, kabilang dito ang pagsilip sa lahat ng buwis na sinisingil sa mga customer, kabilang ang energy tax at local franchise tax na dagdag bayarin sa kuryente. Pabor din si Gatchalian na silipin ang sinisingil na systems loss sa mga customer, lalo na ang non-technical na aspeto nito o nawawalang kuryente dahil sa pagnanakaw. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Department of Energy, hinimok ang publiko na gumamit ng inverter technology, lalo na sa mga appliances gaya ng aircon, refrigerator at iba pa. Sinabi ni DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino na makatutulong para makatipid sa bayarin sa kuryente sa gitna na naranasan may init na panahon sa bansa. Ayon kay Aquino, mahalaga rin ang iba't ibang paraan para makatipid sa konsumo sa kuryente, gaya ng paglilinis ng electric fan, aircon at iba pa. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Oras mga kapuso, alas 9:08 ng umaga. Pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nangungunang alalahanin ng mga Pilipino.
Batay ito sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa Research noong March 19 hanggang March 25 sa 1,200 na respondents edad 18 pataas. Sa naturang survey, 45% ang nagsabi na ang pagtaas ng presyo ang pinakamahalagang issue na dapat agad aksyonan ng administrasyon. Pangalawa ang dagdag sahod ng mga manggagawa na nasa 33%. Kabilang din sa pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang paglaban sa korupsyon, akses sa murang pagkain at pagbawas sa kahirapan. May margin of error na plus-minus 3% ang survey at confidence level na 95%. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Direktang tulong sa mga magsasaka dapat agad ibigay ng gobyerno. Ito ang sinabi ni Jason Cainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, para matiyak na hindi umabot sa 62 pesos ang presyo ng bigas at mahimok ang mga magsasaka na magtanim ng palay. Ayon kay Cainglet, 30,000 pesos kada magsasaka, kada hektarya ang dapat ipagkaloob sa pamamagitan ng cash voucher. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Department of Transportation o DOTR, ipinatigil ang pagtanggap ng mga bagong driver at rider ng mga transport network company at motorcycle taxi platform provider. Inilabas ang kautusan matapos lumabas sa datos na lagpas na sa itinakdang limit ang bilang ng mga driver at rider na ilang kumpanya. Nauna nang iniutos ng Pangulo na imbestigahan ang pag-aabuso ng ilang TNC dahil sa paglagpas sa maximum limit ng mga driver na pwedeng i-onboard na nagresulta sa pagkakaroon ng mga tinatawag na tempo driver. Pinag-aaralan na rin ng DOTR ang mga posibleng parusa sa mga kumpanya na mapapatunay lumabag sa itinakdang limit sa onboarding ng mga TNVS at motorcycle taxi. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Pagbibigay ng subsidiya para sa mahigit 2 milyong mag-aaral sa bansa, pinalawak pa ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, nasa 990,000 na mag-aaral sa junior high school ang nasaklaw ng Educational Service Contracting Program, habang nasa 1.47 million na estudyante sa senior high school naman ang makikinabang sa Senior High School Voucher Program para sa school year 2026-2027. Layunin ng programa na bigyan ng pagkakataon ng mga kwalipikado estudyante na makapag-aral sa mga pribado eskwelahan na makatutulong din para hindi masyadong magsisikan sa mga pampublikong paaralan. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! PhilHealth magtatalaga ng care coordinator para matiyak na may patutupad ng tama ang expanded maternity benefits. Ayon kay Dr. Israel Pargas, tagapagsalita ng at Senior Vice President for Health Finance sa Policy Sector ng PhilHealth, lain itong magbagabayan ng mga buntis sa mga benepisyong dapat nila makuha. Lain itong matiyak na may patutupad ang programa sa mga accredited na paggamutan. Sa ilalim na expanded maternity benefits, halos triple ang sasaluhin ng PhilHealth kung saan itinaas na sa 29,000 pesos ang makukuha para sa normal delivery mula sa dating mahigit 9,000 pesos. Habang itinaas naman sa 58,000 pesos hanggang 64,000 pesos ang benepisyo para sa mga cesarean section mula sa dating 37,000 pesos. Mula naman sa 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth kasama ang mga bakuna at laboratory test. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Mahigit 70 pang tripulanting Pilipino ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz. Dahil dito umabot na sa mahigit 1,200 na mga tripulante ang nakatawid sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy nilang titiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga tripulante Pilipino, lalo na ng mga barkong naiwan pa sa Persian Gulf, bunsod ang pagsara ng Strait of Hormuz. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! 120 Pilipino mula sa Dubai ligtas na nakauwi sa bansa. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sinalubong ang mga OFW na sakay ng Emirates Flight EK334 na mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Department of Social Welfare and Development, gayon din ng OWA. Pinagkalooban sila ng mga tulong tulad ng pagkain, tulong pinansyal at pansamantalang matutuluyan bago pauwiin sa kani-kanilang probinsya sa pamamagitan ng domestic flights at land transportation assistance. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita!
Diocese of Caloocan naglabas ng Orasio Imperata o panalangin sa gitna na nagpapatuloy na sunog sa Navotas landfill. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, lain itong na matapos na ang nagpapatuloy na sunog sa landfill na nagdudulot na ng nakalalasong usok na nakakaapekto sa mga komunidad sa Metro Manila. Inihimok din ito ang mga ahensya ng pamahalaan na bilisan ang pag-aksyon at panagutin ang mga responsable sa trahedyang ito. Nababahala rin ang diocese sa panganib sa kalusugan ng nasusunog na landfill, kabilang na ang asthma at respiratory illnesses, lalo na sa mga kabataan, nakatatanda at mga nasa vulnerable group. Nakasa din sa dasal ang kanilang panalangin at pakikiisa sa mga bumbero, engineer at volunteer na nagtutulungan upang maapulang sunog, kabilang ang mga dayuhang mga eksperto. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Magbabalik pa po ang ratsyada ng mga balita, mga kapuso. Oras natin, alas 9:14 ng umaga. Labanan ng fake news, dapat totoo. Ratsyada ng mga balita! DZBB, Balitang Totoo! Ang galing! Pangmatagalan! Parang tayo lang, Han, no? Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kaalamang pangkalusugan. Hiling Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Edinel Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZBB at Super Radio. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1! DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Oras natin, mga kapuso, alas 9:17 ng umaga. Alamin po muna natin ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Nasa linya po natin si Charlie Nazares ng MMDA Metro Base. Sir Charlie, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo sa mga Paulo at sa mga oras na ito. Ang EDSA southbound dito lamang po sa may bahagi ng Mega Mall nagkakaroon ng pagbagal o nagsisimulang bumagal yan hanggang makarating ng Guadalupe dahil ito'y epekto pa rin po ng EDSA rehabilitation na ginagawa po dyan sa may EDSA Guadalupe southbound.
At ang maging itong northbound ay nagkakaroon din ng pagbagal mula po dyan sa may Kalayaan patungo din ng Guadalupe na kung saan meron ding road reblockings na ginagawa dyan ng DPWH at one lane na passable lang po yung nadadaanan dyan at yan yung outer lane yung pwedeng daanan ng mga motorista. Pero after ng Guadalupe, light traffic niyan towards naman ng Cubao at Monumento Circle. Ang C5 at Katipunan sa mga oras na ito, light traffic naman at maging ang Commonwealth Avenue, maluwag din ang daloy ng traffic. At sa mga oras na ito, meron din po tayong reported vehicular accident dyan po sa may EDSA Rojas northbound at ito'y nandun na rin po yung ating ambulance at yan po ay sa pagitan po ng isang truck. Ayon po sa ating rescue team, isang truck at isang pedestrian. So wala pa po tayong detalye regarding kung ano na pong nangyari doon sa pedestrian. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Samantala, tanggap muna tayo ng balita mula sa labas sa himpilan. Housing fairs para sa mga manggagawa inulunsad ng DHSUD at Pag-ibig kahapon. Report mula kay Carlo Mateo. Carlo, pasok. Abot sa mahigit 20,000 housing unit ang itinampok sa mga housing fair sa Cebu at Laguna sa ilalim ng expanded pambahay o pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Inilunsad ng Department of Human Settlement at Urban Development ang programa katuwang ang Pag-ibig Fund bilang pagdiriwang sa Labor Day at pagbibigay pugay sa mga manggagawang Pilipino sa Cebu. Isinagawa ang 2 araw na housing fair kung saan nakilahok rin dito ang mahigit 40 developers habang libo-libong aplikante ang nagtanong at nag-avail ng housing loan assistance. Nauna rito nagsagawa rin ng kaparehong aktibidad sa Laguna na dinaluhan ng iba't ibang manggagawa mula sa pribado at pampublikong sektor. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, layunin ng programa na mailapit ang pabahay sa bawat Pilipino at matulungan ang mga pamilyang magkaroon ng maayos at disenteng tahanan. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB Balitang Totoo. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Balik po tayo sa mga balita mga kapuso. Oras natin, alas 9:21 ng umaga. 150,000 na trabaho sa bansa. Inaasang malilikha dahil sa inaprobahang 2 trilyong pisong pamumuhunan sa sektor ng paggawa. Ito ang pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa dinaluhang aktibidad sa General Santos City kaugnay sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa kahapon. Ibinida rin ng Pangulo na mula June 2022 hanggang netong nakalipas na Pebrero ay umabot sa 1.2 milyong aplikante ang nakibahagi sa mahigit 6,000 job fairs kung saan mahigit 250,000 ang hired on the spot. Patuloy rin anya ang pagsusuri sa mga wage orders sa iba't ibang rehiyon. Sa katunayan, sinabi ng Pangulo na epektibo na ang dagdag sahod sa Northern Mindanao at Caraga Region. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Dagdag sahod at pagwakas sa kontraktualisasyon. Panawagan ng mga manggagawa sa mga kilos protesta kasabay ng paggunita ng Labor Day kahapon. Ayon kay Sunny Matula, presidente ng Federation of Free Workers, patuloy sila umaasa na may papasa na ang legislated wage hike, lalo pat 2 taon na itong nauunsyami. Bukod dito, mahalaga rin umano na aksyonan ng pamahalaan ang patuloy na kontraktualisasyon sa iba't ibang kumpanya sa bansa. Batay sa datos ng National Capital Region Police Office o NCRPO, aabot sa 4,000 realista ang lumahok sa mga pagkilos sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagkilos protesta rin ang iba't ibang grupo sa General Santos City, Kalibo Aklan, Iloilo City at Davao City para ipanawagan ng pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at aumento sa sahod. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! 7 pulis sugatan sa nangyaring tensyon sa mga kilos protesta kasabay ng pagunitaran ng Araw ng Paggawa kahapon. Ayon sa Philippine National Police o PNP, batay sa video na inilabas nila,
isang realista umano ang nanuntok ng pulis. May pulis din na nanakawan umano ng cellphone. Ihanda na ng pulisya ang isasampang reklamo laban sa realistang nanuntok umano ng isang pulis. Itinanggi naman ng hanay ng mga realista ang mga naturang insidente at iginit na hindi sila ang nagsimula ng gulo. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! MV Kapitan Felix Oca na pangunahing barko ng ika-4 na civilian mission ng atin ito coalition inaasang darating mamayang hapon sa Pag-asa Island. Ito ay matapos na mantala ng 10 oras ang pag-alis ito sa Palawan ng Huwebes. Samantala, alas 3:50 ng hapon kahapon na makarating ng isla ang support boat ng ML Chowi, ang advance party ng atin ito civilian mission. Agad ibinaba ng team ang mga pagkain at supply ng gasolina na ipapamahagi sa mga residente ng Pag-asa Island. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Barko na patungo sa West Philippine Sea para sa ika-4 na civilian mission ng atin ito coalition, binuntutan ng barko ng China Coast Guard. Namataan ang barko ng China sa layong 60 nautical miles mula sa kanluran ng Mindoro. Sinubukan ding magpalipad ng drone ng atin ito coalition pero nabigo ito kahit nasa teritoryo sila ng Pilipinas dahil na-detect ng system ng China ang drone na umano'y China-made. Lumabas din sa prompt ng operator ang mensahe na kailangan i-register ang drone sa Civil Aviation Administration ng China. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! China, patuloy na poprotektahan ng soberanya at maritime rights ito sa South China Sea o West Philippine Sea. Ito naman ang sinabi ng Chinese Embassy sa kabila ng ilang ulit umanong pagtatangka ng atin ito coalition na magsagawa ng mga mapanghamong aktibidad sa nakalipas na taon. Ayon sa Chinese Embassy, ang lahat ng tinangka ng atin ito coalition ay hindi nagtagumpay. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! 3 bilang ng grave threat at 1 bilang ng inciting to sedition inirekomenda ng NBI na isampa laban kay Vice President Sara Duterte. Batay ito sa affidavit of investigation ng NBI na nakuha ng GMA News mula kay House Committee on Justice Member Representative Terry Ridon. Kaugnay ito na umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, malinaw sa konteksto ng mga pahayag ng bise na seryoso siya sa banta. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Psychological fitness ni Vice President Sara Duterte dapat malaman ng mga Pilipino. Ito ang sinabi ni House Committee on Justice Member at Manila Representative Joel Chua kasunod ng mga kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo na may tuturing umanong violent rhetoric. Ayon kay Chua, may tuturing na national security concern ang anumang pagbabanta sa Pangulo. Giit ng mambabatas, dapat malaman ng mga Pilipino kung handa ang Vice-Presidente na mamuno, hindi lang sa papel, kundi sa asal, pag-iisip at sa kakayahang magdesisyon ng may katinuan. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Iba't ibang partido nag-uusap na kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lakas CMD member at House Deputy Speaker Janet Garin, ilang beses na silang nagpulong pero hindi umano nila dinidiktahan ang kanilang mga miyembro. Sinabi rin ni Garin na sa 81 miyembro ng Lakas CMD sa Kamara, kalahati o higit pa ang pabor sa impeachment. Hindi pa naman nagpupulong ang party list coalition pero sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tiwala siya na marami ang pabor sa impeachment sa kanilang hanay. Nabatid na 106 na mga kongresista o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang bumotong pabor para lumusot sa plenaryo ang impeachment laban sa Vice-Presidente. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ginagamit umano para impluwensyahan ang mga boto ng mga kongresista sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na una na rin nagsabi na ginagamit ang pondo sa distrito para pilitin ang mga kongresista na bumotong pabor sa impeachment laban sa bise. Mari naman yan na itinanggi ng ilang kongresista at iginit na wala silang naranasang ganito. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita!
Embahada ng Pilipinas sa Paris, France, may natanggap na impormasyon na may mga ari-arian umano si dating Congressman Zaldico sa naturang bansa. Ito ang sinabi ni Philippine Embassy in France, Ambassador Eduardo de Vega, bagamat wala pa impormasyon kung nasaan talaga si Ko sa ngayon. Sa ngayon, hindi rin umano basta-basta mapupuntahan o maimbestigahan ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga ari-arian ni Ko dahil sa kanilang batas. Kahit pa mamataan din si Ko roon, ay limitado ang kayang gawin ng mga opisyal ng Pilipinas doon dahil pang Pilipinas lang ang arrest warrant laban sa dating kongresista. Una na sinabi ng Malacanang na nakatanggap sila ng impormasyon na naghain si Ko ng asylum petition sa France. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! 11 pulis sinibak sa serbisyo ng National Police Commission dahil sa pagdukot umano sa 2 individual noong 2021. Ito ay matapos mapatunayan ang kanilang administrative liability para sa 2 bilang ng grave misconduct at 2 bilang ng conduct unbecoming of a police officer. Nagugat ang kaso sa reklamo ni na Milagros Estacio at Elizabeth Soto noong September 3, 2025 kung saan itinuro ang mga pulis sa sangkot umano sa pagdukot sa kanilang mga anak noong 2021. Kabila sa sinibak sa serbisyo ang isang lieutenant colonel at isang major, gayon din ang ilang sangkot sa kaso ng missing sabongero. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Sumainyo 30 minuto ng pinakamalalaki at pinakabagong mga balita. Ako po inyong kapuso Paulo Villena para sa programang Ratsada ng mga balita. Mga kapuso, dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ratsada ng mga balita!